pinakita ko sa sarili ko at lalo na yung mga tao nga subukan ko paglalakad. Mindanao, Visayas, Luzon. Doon ako hanggang May mga tao talagang nalilimutan at hindi na nabibigyan ng pansin. At para bang binaliwala na lang sila sa lansangan. At kaya naisipan namin gumawa ng content na pinamagatang Loving the Forgotten. Hi guys, naalala nyo ba si Journey Mac nung naglakad galing Jensan papunta sa Ormoc City kasama ang kanyang mga aso? Ngayon, nandito siya sa Superdome. Tara, puntahan natin. Kuya Journey, musta naman ka? Okay ra mo lingkod diri? okay lang. Ay, sorry. Ay! Blatok! Yan na sila. Pwede tayo Tagalog? Magtagalog tayo. Ayos. Please, mabuti. Di ba sabi mo ka nung last week is pupunta ka dito pag Bernes Santo. Sinilip namin dito sa Superdome. So habang natutulog ka, hindi pa namin. Kanina. Oo, kanina. Natutulog kanina. Kakahapon pa kami dito, dumating si Blatok. Ay, alas 11. Oo. Dito na kami. So pwede ba tayo na mag-record tayo? Okay lang ba? Sige lang. Ano yung year na na-feature ka tayo sa Telebatra? 2015. Kumusta na yung buhay mo ngayon? At saan ka nakatira ngayon? Diyan din sa bundok. Lugar? Sa Barangay Mobato. Kung magsakay ng motor o motika ba, mula dito sa terminal hanggang doon sa highway, hindi ako magsakay. Yung tinatawag lang mga habal-habal. Ayaw ko. Lakad lang ko ng lakad. Magdala ko ng bigas, kahit ano-anong mga dala ko. Ito, huwag kang aalis. Dali muna, dali! Bakit tinawag ka na Journey Max? Yung doon sa pag umpisa ko sa Jinsan, yung kaibigan ko, nagawa sila ng tarpaulin. Ganito ka laki. Tapos nilagay ko sa kariton ko. Tapos nag-schedule ako nga pupunta ako dito sa Leyte. Tapos nilagyan niya ng pangalan from Jinsan to Visayas. Journey Max. Journey Max. Oh. Ano talaga yung mo para malaman ng mga viewers? Ano yung tunay mong pangalan? Maximo Cabosas de Lima. 1983. 1983. Nung napunta ka sa Jinsan at yung trabaho mo doon is nagtinda. Nagtinda. Pinanganak ko ng 43. Guys, tingnan nyo, ang 80 years old is pa? Kung sa Bisaya, abtik pa. Maliksi pa. Ayan, pinakita ko sa sarili ko at lalo na yung mga tao nga subukan ko paglalakad. Mindanao, Visayas, Luzon. Hanggang doon ako sa Malolos, Bulacan. So, gusto mong i-prove sa mga tao na kaya mo. Para nga, kalagayan ko sa pagkatanda, kaya ko nga lalakarin. Marlica Highway sa Pilipinas, nilalakad ko. Ang hindi lang malakad, yung dagat. Kailangan yung langoyin tayo. Mapilitan kami sa mga aso ko sa pagsakay ng barko. 7 taon nakaraan, doon ako sa Cuiba. Cuiba talaga? Malaki nga bundok yan. Tapos doon yung may butas doon nga Cuiba ba? Cuiba, okay. Makapasok yung dalawang mutikab. December, diyan ako ngayon nakatira sa yung simbahan nga tinatawag kapilya. Wala ka bang asawa, ganun? Hindi ako nag-asawa kasi kung mag-asawa ako, mayroon akong pamilya, hindi na ako makalakad. Kasi bakit iwanan ko yung pamilya ko? Halimbawa, mayroon akong anak 2, 3, 4, tapos nag-aral. Wag iwanan ko, wala na. Yan ang inisip ko nga, hindi ako mag-asawa. Lakad ng lakad. Focus ka sa goal na maglakad. Kasama ko yung mga alaga kong mga aso. May picture ka? Oo. May picture, guys. Ganito niya kamahal yung mga aso niya.
Kasi tingnan nyo, may mga pictures pa siyang tinatago hanggang ngayon. Ito si Inday Sara, ito si Duterte. Oo. Sino to, tay? Ano nasa picture? No? Ito taga Cotabato ito. Cotabato. Ito si Bulagtok. Yung nandun sa barbecuehan. Ito si Bulagtok, ito si Yolanda, ito si Marimar, yung nanay nila. Ito sa Indonesia. Wala akong pinag-aralan kahit grade 1. Kaya og may pinag-aralan ako, maraming magbigay na ako nga ganito. Doon sa Manila, sa Luneta, dyan sa mga highway, maraming magbigay sa akin. Pero tinanggihan ko sila. Sabi ko, hindi ako marunong. Ilan na lang yung aso na titira sa'yo? Ito na lang isa. Dito, balagtok dire. So guys, sa 10 aso na kasama ni Tatay Journey Max, ay ito lang ang naiwan, si Bulagtok. Hindi ko sila makalimutan kahit wala na sila sa mundong ito. Kasi kasi yan ang daanan, yan ang umpisa nga buong mundo nakita ko sa mga katauhan sa buong mundo. Kasi na ako sa internet, YouTube, Facebook, Ritidke, Jessica Soho. Mga newspaper. Oo, yan. Ito, mga newspaper. Oh. Dito, Bulagtok. Ay, huwag kaglalakad. Ito. Ito, 10 pang aso. May plano ba si Journey Max na maglakbay? O maglakbay pa siya? Maglakad pa sa may kuan pa ako, may plano ka pa ba? May pangarap ako nga lalakarin ko pa rin ang Mindanao, Visayas, Luzon. Pero napigilan na ako dahil sa isa na lang aso ko. Minsan mayroon magbigay sa akin. Ganon. Tanggapin ko. Yung mga nakikilala sa iyo. Mayroong magdalag pagkain dito. Dalain ko, tinapay. Tanggapin ko. Hindi ko tanggihan kay kusang loob nila nga naglapit sila sa akin, nagbigay. Yung mga nagbigay sa akin, sana bigyan sila ng magandang katawan araw-araw. Yan ang masasabi ko. Aking problema sa aking buhay na naranasan, diyan ako makatulog sa mga tabi-tabi. Hanggang ngayon, walang pagkupa sa hirap ko sa akong pagtira ko dito sa buong mundo. Pero okay lang. Anong araw na? Friday yata. Doon ako sa Jollibee kay nakitaan ko sa mga Adventist. Nag-circle sila nag-ana unya diha ko sa gitna. Tapos diha sa taas sa Jollibee. Pinakain ako. First time po ko nga pag nakapasok sa Jollibee, kahit saan nga Jollibee sa Pilipinas. Nabot ka na sa iba't ibang lugar, di ba? Sabi mo, hindi ka pa nakapasok, dito lang talaga. Dito sa Ormoc. Dahil kasi sa anong grupo yan? Sa mga Adventist na ila kong gi-imbitar nga pakainin ako doon sa Jollibee. Bisan ng isip mo, hindi ako nakapasok. Bisan ka na sa Robinson, hindi ako nakapasok. Bakit magpasok ako? Anong puntahan ko doon? Anong bilhin ko? Wala, palakad-lakad lang ako. Punta tayo doon. Tayo. Kung papayag ka. Ngayon? Pagkatapos ng kwentuhan ay niyaya namin si Tatay Max na kumain. Iguang na, wala na edad ba na tayo? 12 years? Boss, kuya ka sa tatay mo sa... Kalahati lang ang kinain ni Tatay Max para mabigyan niya ang kanyang aso. Nagkambay sa inyo ko. Gawa sa bakuan, inyo kong ipakain. Ay, okay na natin. Okay. Salamat. At least nag-meet up ta ba?
Day, Sami. Okay. Salamat. Salamat kayo ha. Salamat kayo. Daghan kay salamat. Picture na ta. Picture na ta. Picture ta. Sige, puli-puli lang mo. Puli-puli mo. Di man namin nabago ang kanyang buhay, at least napadama namin sa kanya na meron pa ding mga tao na handang makinig at mabigyang pansin ang mga taong katulad nila.